Naglabas noon ng isang video ang ginang na binaril sa bus sa Nueva Ecija. Sinabi niya roon ang kanyang sama ng loob sa anak na nadadawit ngayon sa krimen. Sa isang eksklusibong panayam naman ng News 5, itinanggi ng anak na may kinalaman siya sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez, exclusive. Sa video na ito na ibinigay sa News 5 ng isang kaanak ng babaeng binaril sa loob ng bus, maririnig ang biktima na naglalabas ng sama ng loob sa kanyang sa isang anak. Ginawa ko itong video na ito para sabihin na ng aking anak ay walang karapatan mag-stay sa bahay ko o kumuha ng mga ani. Ibinilin din niya sa kanyang mga kapatid ang kanyang mga ari-arian. Wala raw karapatan dito ang kanyang anak. Tinatanggalan ko siya ng karapatan dahil alam naman niya na naghati na kami. Ginawa ko ang lahat para mapaayos ko ang buhay niya, pero ano ang iginanti niya? Kuha ang video na ito noong pang Marso noong panahong mayroon daw alitan ng mag-ina. Sa sumunod na buwan, idinimanda pa nga ng biktima ang kanyang sariling anak para sa mga reklamong robbery at kidnapping. Tumanggi na magkomento ang anak ng biktima hinggil sa naturang video. Umabot din ang hanggang 3 pagdinig sa korte ang mga isinampang reklamong robbery at kidnapping ng ina laban sa sariling anak. At itong November 8 sa kanilang huling hearing, nagkaroon pa nga ng settlement o pag-aayos ang magkabilang kampo. Sa burol ng biktima sa Kawayan City sa Isabela, dinatnan ng aming team ang kanyang anak. May nabuti namin hindi siya pangalanan at huwag ipakita ang kanyang mukha dahil may natatanggap na rin daw siyang banta sa buhay matapos tukuyin ng PNP bilang posibleng person of interest sa krimen. Sa isang eksklusibong panayam, itinanggi niyang siya ang nagpatumba sa kanyang ina. Sila man ba mag-isip, mag-isa kong anak, nanay ko yan? Tutos ko ba'y patumbayan? Aminado siyang nagkaroon sila ng tampuhan ng ina noon pang Pebrero na nauwi sa demandahan pero hindi rin niya magagawang ipapatay ang kanyang nanay. Sa kabila pang araw ng mga akusasyon sa kanya, heto't ginagampanan doon niya ang responsibilidad bilang anak. Pangit ang sisi nila sa akin lahat. Porket nagkakaso kami ng nanay ko. Ako nakagandang ina pag may nangyari na. Maging ang mister ng biktima, wala raw alam na hindi pagkakaunawaan ang mag-ina. Meron po ba silang misunderstanding? Wala man kwan man lang yun na kunting man lang na kwan sila, wala man sila na understanding yun na yun sa guro. Hindi po sila magkaaway? Wala, nothing. Magsasampa ng kasong murder ang kampo ng anak ng biktima laban sa 2 gunmen at sa may pakana ng krimen. Susulatan din daw nila ang kumpanya ng bus kaugnay sa seguridad ng mga pasahero at tungkol sa mga pagkalat ng dashcam video na nagdulot umano ng trauma sa kanilang pamilya. It's very hurtful to the family that the whole Philippines knew about it prior to them knowing it. At saka na-expose po yung mukha, yung pangalan, at saka yung karumal-dumal na krimen. Sa isang pahayag, nakikiramay ang Victory Liner sa pamilya ng mga biktima ng pamamaril. Nakikipag-ugnayan na raw ang kumpanya sa mga otoridad para matiyak na magkakaroon ng masusing investigasyon. Tiniyak naman ng Victory Liner na ang kaligtasan ng biyahe ang kanilang prioridad, kaya nagpapatupad na raw sila ng mga kaukulang hakbang para hindi na maulit ang krimen. Sa mga susunod na araw naman, inaasahang maglalabas ang PNP ng composite sketch ng mga gunman. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.